Saksi ang lente ng kamera sa hindi matatawarang anyo ng mga yungib sa biyak na bato. Natatangi ay talagang mapapamangha sa mga formasyon ng bato, saliw ng hangin sa dahon at agos ng tubig sa paanan. Biak na Bato National Park ay dineklara ni President Manuel L. Quezon noong 1937 bilang isang national park dahil sa historical value na ito, kasaysayan natin. Dito nagtago si General Emilio Aguinaldo noong panahon ng kanilang pakikipagkibaka sa mga Kastila. Ilan sa mga pangunahing kuweba ng biyak na bato ay bukas para sa publiko na nagnanais masaksihan ang mga likas na yaman at saksing pipi sa mga makasaysayang pangyayari upang makamit ang ating kasarinlan. Pag napunta ka sa Biak na Bato, parang hindi kumpleto yung pagpunta mo rito kung hindi mo marating yung Aguinaldo Cave at saka yung Bahay Paniki Cave. Doon sa Aguinaldo Cave, yun yung isang kuweba na kung saan dinadaluyan ng tubig. Meron siyang underground water na lumalabas. Bahay Paniki Cave, yung pag nakita mo doon, parang yung rock formation niya sa loob. Nakikita mo yung parang mga hagdang-hagdang ng mga rock formation. At saka sa isang parte na yon, meron yungib na kung saan doon namamahay yung mga milyon ng paniki. Ang tanggapan cave parang isang open cave lang na medyo malit lang naman. Kaya lang yun ay natatagpuan doon sa entrada na papunta ng Biak na Bato. Mga 200 to 300 meters ang haba. Ang luwang naman, tama-tama lang yung pasukan ng 2 tao. Yung ambush cave na kung saan yung mga sundalo nagpapakita kung may mga makita silang mga kalaban noon, tapos tatakbo sila, doon sila dumadaan doon sa kuwebang maliit na masikip na yon at doon inaabangan naman yung mga ibang kasama nila. Perpekto ang likas na disenyo ng mga yungib ng biyak na bato. Akma rin ang mga puno, mayamang bukal ng tubig. Ang buong lugar